hindi ka na namin naging ina! Mga kapuso, araw-araw ninyong sinusubaybayan ang namamayagpag na teleseryeng Prima Donnas. Tungkol ito sa tatlong magkakapatid na dumaraan sa napakaraming pagsubok. Bagamat ang kanilang salaysay ay katang-isip lamang, mayroon palang isang totoong kwento na nagsasalamin sa pagmamahalan ng tatlo ring magkakapatid. Ano ang mangyayari kapag inabandona ng ina ang tatlo niyang mga anak? At ano nga ba ang kayang gawin o pasukin ng isang dalagita upang buhayin at suportahan ang kanyang mga nakababatang kapatid? Ilan lamang yan sa mga katanungan na sasagutin dito sa aming episode na pinamagatang The Abandoned Sisters. Gusto ko tuloy uminom na sobrang lamig na tubig. Wow! May kuting! Oh, kawawa naman sila. Tulungan natin. Oo nga. Lagay natin sila doon. Ate, natatakot ako. Ayoko umawa. Bantayan mo yan. Ate! Yung kuting! Nahulog! Bili! Saan kaya meron? Maghanap tayo ng pagkain para sa mga kutim nga ate. Una bahay para may sumasisilawan sa... Sige, ito! Bahay nila. Para kahit umulan, di sila mababasa. Ate, kawawa naman. Ayan, nakasilong na sila. Paano kung nagutom sila, ate? Kumuha na lang tayo ng pagkain sa bahay. Sige, magandang idea yan. Yan muna kayo, ah. Diba, tapon na. Tagal eh. Nag-iisip pa nga eh. Ma! Mama, ano po? Mama, ano po? Ma, may pagkain po ba tayo? Ibibigay ko po sana sa kuting eh. Wala. Alis na kayo. Mainit ang ulo ko. Natatalo ako. Rita! Asawa mo. Mukhang galit na galit. Napakawalang kwenta mo talagang asawa. Wala kayong inatupag kundi magsugal. Pero tulis ka nga muna. Pakialam mo ba? Ha? Eh, buti nga rito. May napipintahan akong maganda. Eh, yung buhay na binigay mo sa akin, ubod ng pangit. Simpangit ka. Ano? Sige, saktan mo ko. Saktan mo ko. Sawang-sawa na ako sa buhay na to. Kung sawang-sawa ka na, ako punong-puno na. Maghiwalay na lang tayo. Saan si Madel? Kapal talaga ng mukha mo, no? Eh, sige! Akala mo matatakot mo ako? Sige! Mabuti na nga na makalaya na ako sa'yo! Walang bawian to, ha? Walang bawian! Ano yung ginagawa? Alis! Di ba alis ka? Alis! Rita, anak, babalik ka pa ba ng Maynila? Pwede naman dito ka na lang maghanap buhay para hindi ka na malayo sa mga anak mo. Kailangan ka nila. Matagal na panahon na ang pinuhunan ko kay Lino. Hayaan niyo naman ako magdesisyon ngayon. Sige ho, kayo na munang bahala sa mga anak ko. Papakabait kayo, ha? Ha? Pakain ng maigi, ha? Magdadasal. Hindi ko kayo pupunta. Adel, ikaw na munang bahala sa mga kapatid mo, ha? Po ba kayo? Mama! Hindi mo
Oo, mga apo. Nito ako. Madel, kwento mo nga muna sa amin yung childhood ninyo ng dalawa mong kapatid. Nandun na kayo sa Negros. Kamusta naman ang buhay ninyong tatlo? Mahirap po. Mahirap. Dahil? Magsasaka lang po yung lola ko, tapos siya lang po ang mag-isang bumubuhay sa amin. Oo. Lalo na sakitin yung dalawa. Lola, ang sakit po ng tiyan ko. Mamaya na, baka may pagkain si ate mamaya, ha? Ay, naku. Ate! Ate! May pasalubong ka? Oo nga, ate. Wala eh. Ano po? Ba't ang aga mo naman dumating galing sa eskwela? Lola, may program po kasi kami sa school. At saka, Lola, gusto ko po magkamedalya. Tapos bibigay ko po yun kay Mama. Iaalay ko po sa kanya yun. Apo, huwag mo sanang ikakasasama ng loob. Hindi na kaya ng lola. Ang suporta ng pag-aaral mo. Islang buwan na, hindi nagpapadala ang mama ninyo. Walang sulat. Wala man lang balita kung ano na nangyari sa kanya sa Maynila. Lola, ganun po ba? Pwede po muna ako huminto sa pag-aaral. Basta po okay lang po si Mama kung nasan po siya. At sana rin po, bumalik na po siya sa amin. Aray ko! Apo! Ano nangyari sa'yo? Ate, tawad na talaga ng tiyan ako. Gutom na ako. Huwag kayong mag-alala. Gagawa si ate ng paraan. Kaya mo yan! Kung kaya-kaya. Ano? Wala ka pala sa akin eh, ikaw. Walang pera. Walang pera. Yabang nito ah. Sino kayang kakasa sa akin? Ako? Uy, boy, may kalaban ka na, boy. Ikaw? Anong panlaban mo eh? Babae ka? Dito larong pang Barbie. Natatakot ka lang, do. Barbie pala, baka ikaw yung bakla. Bakla? Anong bakla, ha? Huwag kang iiyak pag natalo ka, ha? Asan yung 20? Nasa bulsa ko. Pag natalo lang ako, tsaka ko lang bibigay sa'yo to. Sige. Akin na pusta mo. Akin na yan. Walang pusta-pusta. Dinaya mo ako eh. Di mo binigay yung panalo ko? Pwes, bayaran Aling Betty, tingnan niyo po. Ayan, naglawan po. Hoy! Bilisan niyo po, makakatakas na kayo po. Hoy, bata! Bumalik ka rito! Bayaran mo yan! Ate, alam ko po kung saan siya nakatira. Sorry kasi wala yung palaman. Ganito na lang. Isipin niyo na lang may palaman niyang keso. Ang sarap! Yang keso. Masarap ba? Ako naman, iisipin ko hamang palaman nito. Ang sarap! Tinapay na may ham! Oh, Madel! Apo, saan ka kumuha niyan? Lola, kumain na lang po kayo. Alam ko namang gutom kayo. Sarap ah. Yan ang batang magnanakaw. Oh, etong ebidensya niyo na ako sa tindahan ko, oh. Madel, Apo, totoo bang binibintang niya? Lola, di ko naman po sinasadya. Aba, nangangatwiran ka pa talaga. Hulihin niyo na nga to. Baka paglaki nito maging kriminal pa eh. Teka, Huwag mo naman sasaktan ng apo ko. Kaya ko naman bayaran niya na. Wala na akong pera ngayon. Babayaran naman daw pala eh.
Hindi na naman pala kayang alagaan yung mga apo nyo. Dapat binibigyan nyo namin sa DSWD. Siguraduhin yung babayaran yung ninakaw ng apo nyo, ha? At sa susunod, huwag ka na magnanakaw, ha? Tara na. Apo! Bakit mo ginawa yun? Di ba sabi ko sa'yo, masama ang magnakaw? Lola, naawa lang naman po kasi ako sa kapatid ko eh. Sa susunod, huwag mo nang gagawin yan, Apo. Oh, di nahuli ka ng lola mo. Anong ginawa ng lola? Pinalo niya po ako at sinilid sa sako. Gano'ng katagal? Minuto lang naman. Minuto lang naman. O natuto ka ba? Opo. Hindi mo na inulit pagkatapos noon. Hindi na po. So, kaya-kaya ko yan. Dali-dali na. Beauty. Dance sister. At saka marami pa tayo. Mahigay. Ano ba ng teacher? Parang nakahanap natin yan. Ano pinagawa mo dyan? Kanina ka pa namin hinahanap. Tala, huwag ka maingay. Hawakan mo to. Bakit sa akin? Ay, hawakan mo. Lola, Hindi talaga huwag ka maingay kasi nakikinig ako doon sa tinuturo ng teacher. Para pag nakaipon ako, nakapag-aral ako ng pupunta ako ng Maynila. Hanapin natin si Mama. Hanapin ko si Mama. Uy, sama kami dyan ni Maylin na ate. Baka naman. Naku ate, tulad ng Oo dati, naman, ha? sasama ko kayo. Walang iwanan ha. Textman? Textman. Walang iwanan. Walang iwanan. Aba, teka lang. Lola? Lola? Lola! 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 Tumawag ka na. Naitakbo pa ni Madel sa ospital ang kanilang lola. Pero dahil na-stroke ito at naputulan ng ugat sa ulo, binawian ng buhay ang kanilang minamahal na Lola Enya. Matapos ang libing, ay kinupkop ng isang malayo nilang kamag-anak ang magkakapatid. Nakakatuwa tayong magkakapatid, ate, no? Para tayong Cinderella. Lahat ng gawaing bahay sa atin pinagawa. Pero, magaganda. Naman! Okay lang yun, ano ka ba? At least may natutuluyan tayo. O gusto nyo ba maging palaboy sa kalsada? Sabagay! Presenting contestant number 1 from the Philippines, Carla Ganda! Thank you po, hello po. Presenting contestant number 2, Palag! Oh! Teka, sasali ka pa lang, nanalo na ako ng trophy. Ay. At ito yun, oh. Trophy ka lang. Oh, corona naman kay ate. Contestant number 3. Tayo, pag yan nabasag Ate, bilis na. Maglalakad ka lang. Ganto. Yes. Yes, ganto. Yan. Pag yan nabasag. Yan. Ah! Hala, ate. Kasi sa'yo eh. Ano yan? Alam niyo ba, may sentimental value sa amin yan. Ano nga yan? Paalam mo nilang nga kayo rito, pero wisyo pa kayo. Kaya nga siguro namatay ang lola niyo eh. Grabe naman ho kayo. Huwag niyo naman ho idamay si Lola. At sumasagot ka pa! Nasupo ka pa! Ay! Huwag niyo masagot sa Ayit ko ha! Tama naman yung sa'yo. Ayan! Nasaktan yung mga kapatid ko. Nasaktan yung mga kapatid ko. kayo mga... Pwede ba? Huwag niyo susumbat sa amin yung mga pinapalabot niyo dito dahil pinaghihirapan namin yun! At kung alam lang namin masama yung ugali niyo, hindi na kami nagtumira dito. Bakit? Totoo naman po! Totoo! Patunayan mo yan, ha? Patunayan mo yan, ha? Patunayan mo to! Gusto ko na maging pangit! Ano? Ano, ha? Ano? Ano gagawin niyo? Ano gagawin niyo? Puputulan ko kayo ng loob! Ikaw! Pangit pala, ha? Alam mo, ha?
pag pinaglaruan ka talaga ng tadhana. Hype sila ate. Tama lang na lumayas tayo sa kanila. Ano ba? Huwag yun na akong alalahanin. Hindi ba bagay sa akin yung bago kong look? Guwapo kaya to, oh. Guwapo. Oo. Alam mo, ate, Ano? ang pangit ng gupit mo. Mukhang bunot. Oo. Di ba? Ganon. Ganon. Gusto mo gupitan kita ng ganito? Ay, ako akin na sa buhok ko. Haba, oh. No, ate, mukhang uulan. Paano na tayo niyan? Hindi yan. Tiwala lang. Hindi ulan. Sabi mo. Ate! Halika na. Dito, bis. Bis, dali. Maylin, bilisan mo na! Sorry. Ito. Saan ko? Carla, tulungan mo ako dito! Carla! Carla, ito na! Ate! Ito na! Dali, pasok. Teka lang. Ate. Ate! Habang buhay na lang ba tayong ganito? Hindi. Siguro kung hindi naghiwalay sa mama at papa, ang ganito yung mangyayari sa atin. Sana kasama natin sila ngayon. Lalong-lalo na si mama. Tahan na, okay? Huwag na kayo umiyak. Nandito si ate. Hindi ko kayo papabayaan na alagaan ko kayo. Ganito na lang. Di ba ng mga bata tayo? Naglalaro tayo, mahilig tayo magkunwa-kunwarian. Kunwari, nasa hotel tayo. Na sobrang lamig. Di ba? Ang lamig. Yung aircon. O, di ba? Ang lamig. Di ba? Ganun kalamig. Di ba? Gusto niyo ng aircon? Gusting, mahal. Uy, bilisan na natin. Tinanghali ka na kasi ng gising eh. Mag-aayos pa tayo ng tindahan. Ayan tuloy. Oo, mahal. Asan yung trapal dito kagabi? Dito ko lang pininiwan. Mga dalagita, natutulog. Ah, ganun. Bakit? Saan ka pupunta? Ha? Uy, anong gagawin mo? Hoy, gising! Bumangon na kayo dyan! Ginawa niyo pang hotel ang pwesto ko? Uy, ano ka ba? Kung ba naman, paano kung magnanakaw sila? Di natin sila kilala. Pasensya na ho kayo kasi wala ho talaga kami matuluyan kagabi. Ale, sasamantalahin ko na rin ho yung pagkakataon na ito. Nagugutom ho kasi ako. May pagkain ho ba kayo? Ano ba yan? Nakitulog na nga kayo? Makikikain pa? Sandali, di ba nagba-Bible study tayo? Kailangan tumulong daw sa mga nangangailangan. Sige na, ipaganda mo na. Sige na nga. Sandali ka. Thank you po. Salamat po. Sasamantalahin ko na rin ho. Meron ho ba kayong pwede naming pasukang trabaho? Maski ako na lang ho, kaya ko ho gawin lahat. May alam ako pero hindi dito. Kaya mo bang may bibigat na trabaho, boy? Boy? Oo ho, kaya ko ho yun. Kayang-kaya niya po kahit mabibigat na trabaho. Kasi nga po yung nag-aalaga sa amin, kuya namin. Magaling kuya namin. Wala akong tinatanggihan trabaho yung kuya namin. Totoo ho yun. Opo. Saan ho ba yan? Kaya ba talaga mag-construction yan? May mukha naman lang pa yung bata mo eh. Hindi, kaya niyan.
Hindi, okay na yan. Sa'yo, magaling yan eh. Patuloy na nagpanggap na lalaki si Madel sa kanyang pinagtatrabahuan. Dahil sa kanyang sipag, na-promote si Madel bilang foreman sa construction. Nakakuha na rin si Madel ng maliit na matitirahang paupahan para sa kanyang mga kapatid. Kuya, ayos yan. Hello. Ate, si Maylene, nadulas sa banyo. Nagsukat at nawalan po ng malay. Isusugod ko na po sana siya sa ospital pero wala po akong pera. Ano pong gagawin natin? Sige, dali mo na siya sa ospital eh. Hindi kasi ako makaalis dito eh. Pero sige, gagawa ko ng paraan. Babali ako dun sa boss namin. Sige na, Carla. Pero baka nananapit ako. Sir. Oh. Bakit? May problema ba? Pwede ho bang makabali? Na-aksidente ho kasi yung kapatid ko. Di ba kakasahod mo lang? Sir, emergency ho kasi talaga eh. Pero baka magawan ko naman ng paraan. Sige. Punta mo ako sa opisina mamaya. Sige na, pumasok na sa loob. Sige na. Sige na, umupo ka muna. Siguro naman, sapat na to sa pampagamot ng kapatid mo. Oo, sir. Alam mo, hindi ako tanga. Alam ko na babae ka. Alam ko rin na kailangan mo ng pera. Ito na ang solusyon sa problema mo. Sa'yo lahat ng to at dadagdagan ko pa. Kaya pumayag ka na. Ate. Kamusta yung lagay niyo? Ina-observan pa po siya ni Doc Ate. Ba't ganyan po itsura niyo? May problema po ba? Maylene, nandito na si ate. Ate, sorry nakadagdag pa ako sa problema mo.
Pero salamat. Kasi kahit kailan hindi mo kami pinabayaan ni Ate Carla. Ate, kailan pala natin itutuloy yung planong paghahanap kay Mama sa Manila? Pwede ba? Pwede ba huwag na natin hanapin yung taong ayaw naman magpahanap? Huwag na tayong umasang babalik pa si Mama. Tanggapin natin na wala na tayong mga magulang, wala na tayong ibang aasahan kundi yung mga sarili natin. Naiintindihan mo ba ako, Carla? Wow, napakasipag naman talaga. Car wash girl na. Waitress pa sa karinderya. Wala na talagang masasabi sa future misis ko. Ito may... Oh, okay lang, okay lang. Ito para, merienda. Ay, Ay, pero kiss muna. Kiss-kiss mo yung mukha mo. At saka pwede ba doon? Umayos ka sa mga sinasabi mo. Umayos ka sa mga sinasabi mo. Tumabi ka nga dyan. Ito naman, joke lang. Di naman mabiro. Alam mo, lahat ng mga babae, kailangan may katuwang na lalaki. Ang tagal-tagal na kitang nililigawan, hindi mo ba ako sinasagot? Pero pag sinagot mo ako, aasawahin agad kita. Alam mo doon, iba na nga lang yung ligawan mo. Tsaka alam mo ang pag-aasawa, kadalasan, nauuwi lang yan sa hiwalayan. Kawawa yung mga anak nila. O, tignan mo kami magkakapatid. Teka na, tulungan na kita. Si Ate Lina. Ate! Ate! Bakit? Pinalayas po tayo sa inuupahan natin. Ha? Nagpasaro po kasi sa palugit yung utang sa upa. Ate, saan na tayo titira? Kung wala kayong matitiran ngayon, welcome kayong magkakapatid. May lugar pa naman sa bahay ko eh. Dahil sa kagipitan, tinanggap ni Madel ang alok ni Dondon na tumira sa kanilang bahay. Naging mabuti naman ang pakikitungo ni Dondon, hindi lamang kay Madel, kundi sa kanyang mga kapatid din. Ate, mukha naman mabait si Kuya Dondon. Sagutin mo na. Oo nga, ate, para may kuya na kami. Oo. Naalagaan ka naman. Huwag kayong maingay. Ano ito sa ate? Hard to get. Ingay mo kasi. Huwag nga kayong maingay. O, di ba? Sabi ko sa inyo, aalagaan ko kayo, ipagluluto ko kayo, paglalaba ko pa kayo, araw-araw. Ang dami! Wow naman, kuya. Ang sarap naman itong mga to. Ate, naalala mo ba dati? Ini-imagine lang natin na may palaman yung tinapay natin. Pero ngayon, may kanin na tayo. Tapos may mga ulam pa, di ba? O, di ba, ate? Salamat, Dondon, Sobra-sobra na ito tinutulong mo sa amin, eh. Okay lang yun. Ay, hindi. Saka nga pala, sumweldo na ako dun sa trabaho ko. Pangbayad namin dito magkakapatid. Dago mo na yan para sa mga kapatid mo. Hindi ko naman pinakaupahan to. Gusto ko nga, dito na kayo lagi. Ay! Pati sa puso ko. Ang sweet naman ni Kuya Don! Alam mo, ate, wag mo na kami isipin. Kasi buong buhay mo na kami inalagaan, ate. Kaya dapat, ngayon naman, maghanap ka ng taong mag-aalaga sa'yo. At si Kuya Don yun. Oo nga, ate. Para magkakuya na kami. May magagawa pa ba ako? Ibig sabihin, sinasagot mo na ako? Oo na. Yes! May jowa na si ate. May jowa na si ate. Salamat sa inyo, Carla. May din. Mula ngayon, may kuya na kayo sa akin. Sabi sa'yo, ate, swerte ka eh. Ang buong akala ni Madel ay natagpuan na niya ang lalaking magpapaligaya sa kanya at tutulong sa pag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Hanggang sa...
Kuya? Ba't ka andyan? Wala. May inaayos lang ako sa taas. Hayop ka! Pati ba man si Marlene pinagnanasaan mo? Hindi! Baka manyak! Marlene, labas! Marlene, dali mo! Lumabas ka na! Ate, bakit? Marlene, lumabas ka na! Dali! Dalaysa tayo dito! Manyak ka! Hayop ka! Silpi ka ba? Carla! Ha? Bakit ka ba sumisigaw? Tsaka ano sinasabi mong lalayas? Yan si Kuya Dondon, ate. Sinisilipan si Marlene. Manyak ka! Tumigil ka! Kuya Dondon? Del, huwag kang maniniwala. May inaayos lang ako sa taas. Di ko naman alam na may tao dun eh. Huling-huli ka na nga eh! Huling-huli ka na nga! Carla, tumigil ka na. Tumigil ka na. Hirap magbintang, Carla. Isang beses nga, abang nabibisa sa kwarto, nakita ko sumisilip siya sa may pinto. O bakit hindi mo sinasabi yan sa akin dati? Ba't kayo mo lang sinasabi sa akin? Nilakala ko, nagkataon lang yun, ate. Ate, pangalawang beses na to. Manyak ka! Carla, makinig ka sa akin. Kapatid ang turing sa inyo ni Kuya Dondon nyo. Malaki yung utang na loob natin sa kanya. Naintindihan mo ba ako? Utang na loob? Utang na loob dito? Carla, ate? ano ba? Utang na loob dito? Tumigil ka na! Utang na loob naman, ate! Tumigil ka na, Carla. Ano ba? Hindi mo ba alam anong gusto niyang gawin sa atin? Sige, ano? Manyak siya! Gusto niya tayong gawin magkakapatid! Manyak ka! Tumigil ka na! Sumusobra ka na! Sinabihan na kita kanina, di ba? Ate? Kaming mga kapatid mo yun na bastos, pero yan pa rin yung ipagtatanggol mo? Para ka rin palang si Mama eh. Sarili mo kaligayahan ang uunahin mo kaysa sa amin. Kaysa protektahan kami. Huwag mo na siyang tawagin ate. Hindi na yun yung dating ating nagtatanggol sa atin. May pa-pex-man ba tayo? Nilang sa lalaki, mag-iwanan tayo. Buti pa. Ang buti pa maghiwa-hiwalay na lang tayo. Carla! May Lisa kayo pupunta! Lalayas kami! Ito sa'yo. Ito sa'yo. Isipin niyo na lang na may keso to, ha? Ang sarap! Yang, yung keso. Masarap ba? Ako naman, iisipin ko hamang palaman ito. Ang sarap! Tinapay na may ham! Nakakarapit ka sa akin. Tama na. Ano ba? Nakikilig na ako dyan. Tama na. Oh. Halika na. Tama na. Ang pag-aya mamaya. Ganang-gana ako, siyempre. Sino ka, ha? Sino ka? Babae ka, ha? Sino ka? Sino to, ha? Sino to? Sino to? Sino ka ba? Bakit asawa ka ba? Sino ka ba? Adel, tama na. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Totoo pala yung mga sinasabi ng kapatid ko na manyak ka talaga! Ha? Bakit? Masisisi mo ba ako? Huwag kang magmalinis. Marumi ka na. Hindi ako ang nakauna sa'yo. Pagbalik ko, wala ka na rito. Ayoko na makita pagmumukha mo! Lumayas ka! Dahil sa kanyang natuklasan, agad na hiniwalayan ni Madel si Dondon. Hinanap niya kung saan-saan ang mga kapatid. Hanggang sa napag-alaman niyang nagbalik pala sina Carla at Mylene sa tiyuhin nilang nang api sa kanila noon dahil wala na silang ibang mapuntahan. Carla? Sorry. Wala na kami ni Dondon. Iniwan ko na siya.
magsama kayo. Mamaya siya pinagpalit niya ako sa ibang babae. Carla. Eileen. Sorry, hindi ako naniwala sa inyo. Sorry, pagpasensya niyo na si ate kasi hindi ko kayo naprotektahan. Hindi ako naniwala sa sinabi niyo sa akin. Sorry, I'm sorry. 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 Pero kung hindi niyo matanggap yung sorry ko, okay lang. Maiintindihan ko kayo. Pero sorry. I'm sorry. I'm sorry talaga. I'm sorry. Ate? Miss ka namin, ate. Sorry din kung iniwan ka namin. Ate, mahal na mahal ka namin eh. Mahal na mahal ko kayo. Miss na kayo. Teka lang. Ang higpit masyado. Totoo yakap ba yun? O galit pa kayo sa akin? Sobra kasi ka namin na miss. Galit pa kami kasi sa'yo, ate. Di ka kasi naniwala sa amin eh. Joke lang. Miss you. Teka, ba't kayo nandito? Di ba may mga trabaho kayo? Kami talaga ang nagpapunta sa kanila dito. At tama din naman ang dating mo. Kasi baka naman sabihin nyo na napakasama namin ng Uncle Bert mo sa inyo. Kaya ito, bumabawi lang kami sa inyo. Ay siya nga pala, maghanda kayong tatlo ano. Bukas may malaking sorpresa kami sa inyo. At tita, ano po yun? Sorpresa nga. Ano po yun? Ano Basta secret yun. Kaya nabilisan nyo! Ano po ba kasi yun? Carla, bilisan mo! Bilisan yan! Dito na yung surprise ay sinasabi ko sa inyo! Pagkain mo ba yan? Oh my God! Regalo! Yes! Regalo ba yan? Sinasabi ko sa inyo! Surprise! Madel? Oh, hindi niyo man lang kami sasalubungin ng nanay niyo? Carla? Miley? Mga anak, patawarin niyo ako. Hindi agad ako nakabalik sa inyo. Pero pinapangako ko, hindi ko na kayo iiwan. Mama! Miss ka namin. Mama, ang dami po nangyari sa buhay namin. Carla. Honey, dito ka kayo. Kayo maniniwala dyan. Fake news lang yan. Makaalis ulit yan. Madel? Ka pa na. 14 na taon kong hinintay yung yakap, Mama. Nandito na nga yung katawan ko eh. Kakahintay sa inyo. Pero alam niyo, buti pa si... Pero alam niyo, buti pa si Lola eh. Kahit
Kahit sa panaginip ko, nagpapakita siya sa akin. Anak, parang ikaw. Di ba nanay ka namin? Di ba? Nasaan ka ba? Nasaan ka? Wala ka. Hindi ko sinasadya. Hindi ko gustong hindi kayo makita. Anak, ang totoo, nakulong ako. Ilang taon ako sa kulungan. Dahil sa pyramiding scam. Sa kagustuhan ko na makaangat tayo. Pero walang isang gabi, walang isang araw. Sa loob ng silda, anak, lahat kayo naaalala ko. Tinago ko sa inyo lahat dahil hindi ko na kayo gustong maapektuhan. Pero pinangako ko sa sarili ko kapag gumanda na ang buhay ko, babalikan ko kayo. Ito na yung araw na yun, mga anak. Hayaan niyo naman ako makabawi sa inyo. Tama naman. Ate, huwag ka na maghalto. Patawarin na natin siya. Di ba ito naman yung pangarap natin, yung magkasama tayo ulit. Natuwa kayo? Natuwa kami. Oo. Kaso, nung nakita kayo, naku, ang saya-saya ninyo. Ang saya po. Pero... Mga anak, siya nga pala ang Tito Alan ninyo. Siya na yung kinakasama ko. Siya rin kasi yung tumulong sa akin para makalabas ako sa kulungan. Tanggap niya ang lahat sa akin. Huwag kayong mahihiya sa Tito Alan ninyo. Mabait siya. Panganay ko si Madel, si Maylene, si Carla. Tito Alan ninyo. Rita, halika na. Kanina ka pa inaantay ng bata. Opo, Nay. Naglulog ko na eh. Sumunod ka na. Nanay siya ng Tito Alan ninyo. Ma? Sino ko? Bata na karga-karga niya? Si Ken, anak. Inom po namin ng tito niyo kasi hindi na kami magkaanak. Pero kayong tatlo lang ang tunay kong mga anak. Nag-ampun po kayo. Oo. Rita, halika na! Yung bata, naglulok ako. Oo, Nay. Ito na. Dali. Ito na, Nay. Tito Alan, maraming salamat ha. Pinatira niyo kami dito. Hindi ampunan ng bahay na to. And I guess, fair na tumulong kayo sa bahay. Kapalit ng pagpapatira ko sa inyo. Ayoko nang tatamad-tamad kung ayaw niyong malayo ulit sa nanay niyo. Nagkakaintindihan ba tayo?
Upang makapiling ang ina, tiniis ng magkakapatid ang pagmaltrato ng pamilya ng bagong asawa ni Rita. Hanggang sa... Carla. Carla, okay ka lang ba talaga? Okay lang po ako. Tatapusin ko lang po yung ginagawa ko, ate. Sigurado ka? Okay lang po. Maylin, ano nangyari? Bakit mo naso... Maylin naman! Hindi po kasi ako marunong mamalansya eh. Ba't kasi ikaw yung nagplansya? Ako naman nagpaplansya nito eh. Kitang tulungan, ate. Imbes na magpahinga ka kasi. Hindi naman. Paano na tayo po? Hindi naman sa atin. Hala! Ano nangyari sa blouse ko? Ano po, hindi ko po sinasadya. Hindi ko po kasi alam. Ano hindi sinasadya? Palibas sa tatangatang, akala ko ba mga sanay na kayo sa trabaho? Rita! Rita! Nay, ano ko nangyari? Ay, tingnan mo ginawa sa blouse ko. Itong anak mo na tanga-tanga. Naku! Pasensya na ho, pasensya na. Naku, puro na lang, pasensya. Ayusin niyo yan, ha? Mga wala kayong silbi. Aray, mama. Aray, mama. Kakahiya. Hindi ko naman po sinasadya, Ma, ako yung nakasulog yan eh. Ako kasi namamalansya eh. Hindi po. Ako po talaga. Sino ba talaga? Ako talaga, ma. Ako talaga nagplansya po. Ay, nako! Eh, ikaw ang marunong magplansya dito eh. Bakit pinabayaan mo yung mga kapatid mo? Ma, huwag niyo nasaktan yung mga kapatid ko. Para ito lang. Nagagalit kayo sa kanila. Huwag kang makialam dito. Kapatid ka lang. Ako, nanay. Talaga? Alam ko ang ginagawa ko. Talaga? Ina ka? Ha? Bakit? Ano bang alam mo sa pagiging ina? Alam mo ba ang mga pinagdaanan naming magkakapatid? Di ba hindi? O alam mo ba buntis si Carla? Buntis ka? Gustuin ko man sabihin sa inyo, pero parang wala na po kayo pakialam sa amin. Alam niyo lang po ngayon, maging sunod-sunuran sa asawa at binan mo. Pero ginagawa ko to para sa inyo rin. Para pumayag sila na magkasama-sama tayo. Makasama? Talaga? O gawin ka tulong dito? Ma, taga-ibang planeta ka ba? Kasi alam mo, buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng isang ina katulad mo. Na iniwan mo na kami noon, ngayon papaalila mo kami. Alam mo, nagsisisi na ako. Nagsisisi ako na nagkita pa tayong uli! Bakit? Sampal ba yung hiningi ko sa'yo, ma? O sige, sampalin mo pa ako! Ayan, sampalin pa ako! Buka mo yung kamay mo! Sampalin mo ako, ma! Sampalin mo ako! Sampalin mo ako, ma! Ano mo? Sige, ako na lang! Ako na lang! Sige, sampalin mo na ako! Sampalin mo na ako! Ate. Tara mo, ha? Wala nang masasakit pa! Dahil nag-ampun ka, tapos kaming tatlo, mga tunay mong anak, pinabayaan mo! Alam mo ba yung mga pinagdaanan namin, ha? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba yung mga pinagdaanan namin? Hindi mo alam! Lalo-lalo na ako, ma! Hindi mo alam yung pinagdaanan mo! Ate! Hindi mo alam! Sana nagpampo na lang kami at hindi ka na nakita! Sana matagal na namin inisip na matagal ka ng patay! At alam mo, higit sa lahat, sana hindi ka na namin naging ina! Lumayas kayo. Opo. Teka muna, kwento mo yung nakilala mong Canadian na nagbigay sa'yo ng bagong buhay, bagong pag-asa. Yun nga po, nakapag-aral ako ng kolehiyo sa
tinulungan niya akong may matirahan. Yung mga kapatid ko, tinutulungan niya rin po. Bes, tara, merienda tayo. Sige, Madi. Sige. You're here. I have a surprise for you. What's surprise? Anak? Pa? Sa wakas nakita na tayo. Sana sumama na ho kami sa inyo nung iniwan niyo si Mama. Huwag ka na magtanim ng galit sa mama mo. Kasi kung tutuusin, ako lahat ang may kasalanan eh. Matagal na bumabagabag sa akin to. Kaya naisip ko na ipagtapat sa inyo ang lahat. Ano po yun, Pa? Hindi naman talaga ako mahal ng mama niyo eh. Isang gabi, nilasing ko siya. Pinagsamantalahan. Pagkatapos nun, nabuntis siya. Pero para makaiwas sa kahihiyan, pilit siyang pinakasal sa akin ng lola niyo. Kaya tayo magtatabi kami. Suklam na suklam sa akin si Rita. Kaya nagkaganyan tingin niya sa inyo. Nadamay lang kayo sa galit niya sa akin. Patawarin mo ako, anak. Ate, musta pakiramdam mo? Okay lang. Wala talaga yung feeling, no? Pag nakita mo yung bata. Nasaan na yung pamangkin ko? Asan nga? Pasensya ka na kung nandito ako, ha? Gusto ko lang kasing makita yung apo ko. Mabuti nga pumayag si Carla. Sige, aalis na rin ako. Iiwan mo na naman ba kami, Ma? Anak, kung gusto niyo ulit ako makasama, hindi ko na kayo iiwan. Kadami ko ng kasalanan sa inyong tatlo. Nanganak, napapatawad niyo pa ba ako? Naiintindihan na po kita. Alam kong hindi madali kalimutan lahat ng pinagdaanan namin simula nung iniwan mo kami. Pero ang puso, lumalambot habang lumilipas yung panahon. At ang pagpapatawad na tututunan. Dahil kayo, bilang isang ina, na hindi nyo kaya tiisin yung mga anak nyo, pero makapili namin kayo kaya tiisin. Ma, pinapatawad na namin kayo. Pinapatawad na po kita.
kami. Tingnan mo. Kala mo, di kami dadating, ha? Ayan, akala ko hindi kayo dadating. Kasi ang tagal gawin ng tarpaulin, eh. Dami pa under ni Mylene. Hayaan mo na, pinagpagura niya ng kapatid mo. Ay, ang sweet! Ang sweet naman ng Thank you! Siyempre! Thank you po. Hayaan nyo. Magiging ganito rin kayo. Kaya kapag nakahanap na ako ng trabaho, tutulungan ko kayo makapag-aral ulit. Galing-galing kasi ni ate. No. Siyempre naman, ate. Ikaw yata yung kauna-unahang nakatapos ng ALS magmula LM hanggang high school. At hindi lang yun, ha? Ikaw yung top 9 sa buong Pilipinas, ate. Sana all. Sobra kitang pinagmamalaki. Sa dami ng nangyari sa'yo, nagawa mo pa rin ayusin ang buhay mo. Ma, hindi naman dahil nasira yung pamilya mo, sisirain mo na rin yung buong buhay mo. Ang daming paraan para makaahon. Isa na dun yung pag-aaral. Dahil ang karunungan, yun yung hindi mawawala sa'yo habang buhay. Parang isang ina. Tulad mo, Ma. Para sa mga anak, para sa amin po. Sama naman kami dyan sa group hug na yan. Madaan po. At saka po ko. Kasi gusto mo sigaw. Yung sobra. Congratulations! Top na! At ngayon ay nag-aaral ka na. Opo. Ng kolehiyo. Opo. At gusto mo maging teacher. Yes po. Sa darating na panahon. Yes po, Tita Mel. Kayong magkakapatid, kamusta naman? Nagmamahalan pa rin? Opo, Tita Mel. Ano ba dapat na makuha ang inspirasyon ng mga kabataan na nanonood sa atin dyan sa kwento ninyo? Kung ano man ang mga gagawin sa buhay, pag-igihan mabuti at pagsipagan mabuti. At saka, go lang po ng go. Go lang ng go, no? Minsan, kapag naaalala ko yung mga Pasko, parang natatawa na lang ako. Oo, parang hindi mo maubos maisip ano na nangyari sa buhay mo. Na bakit nagkaganon, ano? Pero ngayon na alam mo na kung ano talaga ang dapat gawin sa buhay. Napakasarap mabuhay. Ano, Madel? Napakasarap. Lalo na maganda ang future mo na hinaharap. At sana nga ganun din ang para kay Carla at para kay Mylene at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat sa iyo, ha? Maraming salamat din po, Tita Mel. Hindi matatawaran ang mga pinagdaanang pagsubok ni Madel at ng dalawa niyang nakababatang kapatid. Hindi man sila inaruga ng kanilang mga magulang, sila'y nagmahalan at protektahan nila ang bawat isa magpahanggang ngayon. At sa kabila ng lahat, nagawa pa rin nilang patawarin ang kanilang ina. Ako po ang inyong ka-millennial, Mel Tiangco, na nagsasabing anuman ang iyong dinanas na mapait na karanasan sa nakaraan, hindi pa huli ang lahat. Dahil ikaw ay may #MPK. May pag-asa ka. Ngayon, bukas at magpakailanman.